Okay, paano ba tayo mamumuhay sa presensya ng Diyos? Paano ba tayo magiging unshakable dahil kasama natin siya? May tatlo tayong point. Una, step into new territory with His promise. Pangalawa, be strong because God goes with you. At pangatlo, meditate on His Word day and night. So pag-usapan natin, yung number 1, step into new territory with His promise. Kaibigan, habang ini-imagine ko yung eksena sa Joshua 1, parang ramdam ko yung kabog sa dibdib ni Joshua. Hindi kasi ito maliit na assignment. Tapos si Moses na isang spiritual giant ng Israel, wala na siya, patay na. So parang inisip siguro ni Joshua, patay. Paano yan? Mag-isa na lang ako, kaya ko ba ito? Alam mo, sabi ng Diyos kay Joshua, patay na ang lingkod kong si Moses, kaya ngayon, maghanda kayo. Ikaw at ang lahat ng Israelita sa pagtawid sa ilog ng Jordan, papunta sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Grabe, walang warm-up talk ang Diyos. Hindi sinabi na, Joshua, okay ka lang ba? Kumusta ka na? Medyo ready ka na ba? Ang Diyos parang hindi yung, naku, baka mabigla ako si Joshua. No. Sinabi agad ng Diyos, maghanda kayo. Ikaw at ang lahat ng Israelita sa pagtawid. Bakit? Kasi yung readiness natin, hindi nakasalalay sa atin. Ang readiness natin, nakasalalay sa kahandaan ng Diyos na samahan tayo. Sa panahon na minsan feeling natin, hindi pa tayo ready, ayun naman ang time na sasabihin sa'yo ni Lord na, bangon ka na, gawin mo ito. Bakit? Kasi gusto niya magtiwala ka sa Kanya. Minsan sasabihin sa'yo ni Lord, anak, bangon ka na at mag-lead ka ng isang discipleship group o mag-share ka ng gospel. Kaya lang sinasabi mo kay Lord, Lord, hindi pa ako ready, baka magkamali ako. Pero sa totoo lang, kaibigan, ang hinihingi ng Diyos sa iyo ay hindi ang readiness mo, kundi ang obedience mo. Maaaring may bagong trabaho, bagong ministry, bagong calling, o bagong role sa family ang gusto ng Diyos na gawin mo, kaya lang parang nakaka-overwhelm. Kaibigan, hindi aantayin ng Diyos na maging ready ka kasi hindi naman nakasalalay sa iyo ang tagumpay mo, kundi sa presence niya. Kahit anong galing mo, kung hindi ka sasamahan ng presensya ng Diyos, ay hindi ka din magtatagumpay. Kahit anong readiness mo, kahit sinabi mong handang-handa na ako sa laban, kaya ko na to, go na ako. Pero kung hindi ka sasamahan ng Diyos, hindi ka magtatagumpay. Pero kahit anong kakulangan mo, magtatagumpay ka kung kasama mo ang presence ng Diyos. Hindi ko alam kung saan ka tinatawag ng Diyos na sinasabi mo palagi, Lord, hindi ko pa kaya. Lord, hindi pa ako ready. Kaibigan, hindi darating yung time na ready ka na. Pero yung time na totoong ready ka sa mata ng Diyos ay ngayon na. Kasi ready ka dahil ready ang Diyos na samahan ka. Kaya nga, bago pa magbigay ang Diyos ng plano kay Joshua, nagbigay muna siya ng promise o pangako kay Joshua. Pinaunawa ng Diyos na magtatagumpay siya kasi sasamahan siya ng presensya ng Diyos. Sabi sa Joshua 1, 3, and 5, ayon sa ipinangako ko kay Moses, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing mararating ninyo. Walang makakatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moses. Hindi kita iiwan o kaya'y pababayaan. Wow! Tiniyak ng Diyos na mananalo sila sa laban nila. Bakit? Kasi sabi ng Diyos, sasamahan kita. Hindi kita iiwan o kaya'y pababayaan. Para sa Diyos, siguradong-sigurado siya na magtatagumpay sila. Bakit? Kasi sigurado siya sa sarili niya na sasamahan kita, Joshua. Kaibigan, ito yung puso ng Diyos na gusto kanyang samahan at iparanas sa iyo ang buhay na makabuluhan at buhay na may tagumpay kapag kasama mo siya. Ang ibig sabihin ng new territory ay hindi lang physical na lupa, kundi maaaring ito ay bagong responsibility sa iyong buhay. Bagong season, bagong role, bagong labanan, bagong pagsunod, o bagong hakbang ng pananampalataya. Ito yung lugar na hindi mo pa napapasukan, hindi mo pa nakikita, o hindi mo pa naiintindihan. Kaya minsan may pangamba tayo o nagdadalawang isip tayo. Maaring bigla ka na lang naging breadwinner sa pamilya mo. Ikaw na ang nag-aalaga sa magulang mo ngayon. Ikaw na ang inaasahan kahit hindi mo alam kung paano. Hindi mo ito napag-aralan, hindi mo ito napaghandaan, pero biglang nangyari.
At sinasabi ngayon ng Diyos sa'yo, huwag kang matakot, sasamahan ka niya. Maaaring ginagamit ka ng Diyos para maipakita sa iyong pamilya kung sino siya talaga. Ikaw ang naging breadwinner kasi ikaw ang unang makakakita ng miracle of provision. At ikaw rin ang magiging testimony sa family mo. Habang sumusunod ka sa kapamaraanan ng Diyos, habang nagtitiwala ka, makikita ng magulang mo, ng kapatid mo, ng relatives mo na buhay ang Diyos na sinasamba mo. Kaya minsan, walang dahilan para isipin natin na, teka, bakit ba ako dumadaan sa ganito? Kasi may reason, merong purpose. At ang sinasabi ngayon ng Diyos sa'yo, step into new territory. Ang ibig sabihin, humakbang ka na doon sa bagay na parang iniisip mo imposible. Paano? Through your obedience. Through your obedience, God becomes visible in your home, in your family, in your workplace, in your ministry. Maaaring gagamitin ka ng Diyos para maputol ang generational cycles. Andyan ka sa family na yan o andyan ka sa mga mahal mo sa buhay para putulin ang cycle ng utang, cycle ng irresponsibility o cycle ng brokenness sa pamilya. Kaya nga, huwag kang matakot. Ang kailangan mo gawin, sumunod ka sa Diyos. Kayang tanggalin ng Diyos ang mga masasamang habits sa pamamagitan mo kung susunod ka sa Kanya. At kahit iniisip mo, hindi ko yata kaya. Ni sa sarili ko, parang hindi ko kaya magbago. Kaibigan, humakbang ka kasi sasamahan ka ng Diyos. Maring kaya ka nasa new territory, sinasanay ka ng Diyos na magtiwala sa Kanya araw-araw. Hindi monthly, hindi weekly, kundi araw-araw tatakbo ka sa Kanya at aasa ka sa Kanya. O kaya hinahanda ka niya sa isang future assignment na hindi mo pa nakikita. Ginagawa niya ang puso mo na matatag. Sinasanay niya ang character mo na maging mature. Tinitrain niya ang puso mo na maging malambot at mapagmahal. And minsan, naiinip tayo, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganito yung nangyari ngayon? Parang hindi ko makita yung future. Pero minsan, tinitrain ka pala ng Diyos. At dahil dumadaan ka dyan, ang sinasabi niya lang sa'yo, humakbang ka na may pagsunod. Humakbang ka na may pagtitiwala sa akin. At ang tinitrain niya pala ay yung puso mo na magkaroon ng pagbabago. Magkaroon ng humility. Magkaroon ng faith. Magkaroon ng pagtitiwala sa Diyos na alam niya ang lahat ng ginagawa niya. Alam niya ang plano niya. Kaya yung plano niya at yung kalooban niya ay willing ka ngayong sundin ito. Sasanayin mo yung sarili mo na sa lahat ng decision mo, sa lahat ng gagawin mo, i-consult mo kay Lord. Bubuksan mo ang iyong Bible at tatanungin mo, Lord, ito pang nasa isip ko na ito ay naka-align pa sa kalooban mo. Maaring ginagawa niya ang leadership mo na maging mas mapagkumbaba at effective. Minsan, sasabihin niya sa'yo, ready ka na, mag-lead ka na. O, ready ka na, mag-volunteer ka dito. Ready ka na para gawin ito. Alam mo, nakaka-bless kahapon sa aming D-group, meron doon isa sa akin, mga kasamahan, sabi niya, gusto ko ring magbahagi ng salita ng Diyos. Gusto ko ring mag-speak. And yun talaga yung desire ng puso ko. Kaya lang, parang hindi pa ako ready. Minsan, may mga bagay na hindi ko pa kayang i-give up. O minsan, may mga bagay na pabalik-balik pa rin sa akin na palagi pa rin ako nadadapa. And alam mo, yung puso niya napaka-buti, napaka-mapagpakumbaba. At minsan, ang tinuturo sa atin ni Lord para maging effective tayo na manggagawa ng Diyos ay umamin ng ating kasalanan. Kung halimbawa, merong challenge, pag sinabi ng Lord, gawin mo ito, huwag kang matakot. Huwag kang magdalawang isip. Ang sabihin mo, Lord, gagawin ko ito kasi kasama kita. So, ano yung nababago doon? Ang nababago doon yung puso natin. Yung puso natin na minsan mas mahal natin yung sarili nating pride. Yung puso natin na minsan mas gusto natin yung convenience. Parang ayaw nating umalis doon sa comfort natin. Pero ang sinasabi ng Diyos, makbang ka na. Gawin mo na yan kasi sasamahan kita. Kaibigan, hindi ko alam kung ano ang new territory na pinapapuntahan ng Diyos sa iyo. Pero alalahanin mo, ang pangako niya na sasamahan ka niya at hindi iiwan. Kaya nga sabi ni Lord kay Joshua, maghanda kayo. Sa Hebrew, ang maghanda ay hindi casual. It means stand up, wake up, gising na, step forward. Parang sinasabi ng Diyos, Joshua, huwag kang manatili sa takot. Sumulong ka na. Sabi pa ng Diyos, ibibigay ko sa inyo. Alam mo, sa original language, past tense ito. Sabi sa English translation din, I have given
Grabe, hindi pa ito nakikita ni Joshua, pero para sa Diyos, tapos na. Nasabi ng Diyos, binigay ko yun sa inyo. Kukunin nyo na lang. Kaya sabi ni Matthew Henry, though yet unconquered, it is as sure to you as if it were in your hands. Then sabi pa ng Diyos, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Grabe, no? Ang ibig sabihin ay mananalo sila, hindi dahil malakas sila, kundi dahil kasama nila ang presensya ng Diyos. Kaibigan, pumasok ka na ba sa restaurant na may reservation under your name? Hindi mo pa nakikita yung table mo, hindi mo pa nakikita ang upuan mo, hindi mo pa nahahawakan ng menu, pero para sa'yo na yun. Naka-reserve na. Ganito yung promise ng Diyos. Pinagtagumpay ka na niya. Kahit hindi mo pa ito nakikita. Minsan yung kinakatakutan natin, ang hindi natin alam, pinagtagumpay na pala tayo doon ng Diyos. Pero tayo hanggang ngayon takot na takot pa rin. Hindi pa tayo humahakbang. Pero sa Diyos tapos na. Pinagtagumpay ka na niya. Kaya nga ang encouragement niya sa atin, anak, humakbang ka na. Andun na tagumpay ka na. Nakita ng Diyos yun. Ang Diyos, ito yung maganda sa Diyos, hindi siya covered ng time. He is beyond time. Hindi siya apektado ng past, present, at future. Lahat yan, alam niya. Mas malaki siya sa time. Kaya pag sinabi niya tapos na, binigay ko na sa'yo, yun, yung destination mo. Hahakbang ka na lang. At papunta ka na sa tagumpay na yon kung hahakbang ka na may pagtitiwala sa Kanya. Ang hinihingi niya sa'yo ngayon, kumilos ka at sumunod na may pagtitiwala. May isang missionary, tinawag ng Diyos na pumunta sa isang lugar na hindi pa naaabot ng mabuting balita ng kaligtasan. Wala siyang financial support, walang sponsor, walang assurance kung paano siya mabubuhay doon. Pero bumili siya ng one-way ticket. Grabe, parang wala na itong atrasan. Yun na lang natitirang pera niya, binili niya ng one-way ticket. Bakit? Kasi ang faith ay may kasamang pagkilos. Hindi mo matatawag na faith ang isang bagay na walang kasamang pagsasabuhay. Hindi mo pwedeng sabihin na may faith ka kung wala namang kasamang pagsunod. Hindi mo pwedeng sabihin na naniniwala ka magpo-provide ang Diyos pero gumagawa ka naman ng mga bagay na taliwas sa kalooban niya para lang kumita. Hindi mo pwedeng sabihin may faith ka habang kumakapit ka pa rin sa compromise. Faith is not just belief in the head. Faith is obedience. Faith is saying, Lord, kahit hirap ako, kahit kulang ako, kahit hindi ko alam kung paano na ang bukas, hindi ako gagawa ng mali. Magtitiwala ako na ikaw ang magbibigay ng aking pangangailangan. Hindi mo pwedeng sabihin na may faith ka kung lagi mong inuuna ang sarili mong logic kaysa sa leading ng Diyos. Kung may faith ka, you obey even when it does not make sense. Hindi mo pwedeng sabihin na may faith ka kung pinipili mo pa rin ang comfort kaysa sa calling. Hindi mo pwedeng sabihin na may faith ka kung umaatras ka agad kapag hindi mo pa nakikita ang buong plano. Hindi mo pwedeng sabihin na may faith ka kung gusto mo ng ebidensya bago ka sumunod. No, hindi ganon. Faith obeys first. Evidence comes later. Hindi mo pwedeng sabihin na may faith ka kung mas naniniwala ka sa kakulangan mo kaysa sa kakayanan ng Diyos. Bakit? Kasi yung pananampalataya, nakikita ang kakayanan ng Diyos at hindi ang ating limitasyon. Ganun ang faith. Hindi mo pwedeng sabihin na may faith ka kung kaya mo mag-obey kapag convenient lang. Bakit? Kasi faith obeys even when inconvenient and uncomfortable. Hindi mo pwedeng sabihin na may faith ka kung nandyan pa rin ang paborito mong kasalanan na ayaw mo bitawan. No, hindi ganon. Faith is surrender, not selective obedience. Hindi mo pwedeng sabihin na may faith ka kung hindi mo kayang maghintay sa timing ng Diyos. Tama ba? Bakit? Kasi faith waits with trust, not impatience. Hindi mo pwedeng sabihin na may faith ka kung puro salita pero walang lakad. Bakit? Because faith without action is dead. Alam mo yung missionary, pagdating niya doon sa lugar ng kanyang misyon, doon naman nag-provide ang Diyos. Unti-unti, araw-araw, ay binibigay ng Diyos ang kanyang pangailangan. May pamilya na nag-offer ng matutuluyan sa kanya. May pagkain na dumarating sa tamang araw at oras. May mga puso na naging open sa mabuting balita ng kaligtasan. At matapos ang ilang buwan, marami ang tumanggap at nanampalataya sa Panginoong Yesus. Bakit? Because provision
follows obedience. Ulitin natin to. Because provision follows obedience. Sumunod ka muna at susunod ang provision ng Diyos. Sabi ni John Barrett, wherever God guides, He always provides. He provides us with power, strength, skill, knowledge, wisdom, and endurance. Grabe. Kaibigan, hindi mo kailangan ma-figure out ang lahat bago ka sumunod. Gawin mo ang hakbang ng pagsunod. At ang Diyos, ang bahala mag-supply ng grace, ng strength, at lahat ng pangailangan mo habang sumusunod ka para magawa mo yung gusto niyang tuparin mo sa buhay mo. May isang kapatiran na taga Quezon City, ang araw-araw na nagja-jogging nung panahon ng pandemic. Habang tumatakbo, may naririnig siyang prompting ng Holy Spirit. Ang sabi ay, share the gospel to at least one person every day. Sabi, yun yung prompting. Siyempre, nahihiya siya, natatakot siya. Hindi kasi siya pastor, hindi din siya preacher, pero sumunod siya. Isang araw, habang nagja-jogging siya sa UP Oval, lumapit siya sa isang security guard. Kuya, pwede ba kitang ipag-pray? Nagulat siya kasi umiyak yung guard. Sabi ng guard, ako sir, bakit ako? Hindi naman ako mahalaga. Ganun pa man, na ibahagi niya ang Panginoong Yesus at ang gwardya ay tumanggap sa Panginoong Yesus. Sumunod na araw ay ibang tao naman ang binahaginan niya. Hanggang sa araw-araw at linggo-linggo ay ginagawa na niya ito. Within months, over 40 people heard the gospel. Bakit? Kasi may isang taong nagdesisyon to step into new territory. Hindi familiar yung territory na yun, nakakatakot. Mag-share ako ng gospel, nakatakot yan, pero sinunod niya ang Holy Spirit. At dito pinatunayan ng Diyos na sasamahan niya ang isang tao na nagtitiwala sa Kanya. Alam mo, sabi nung kapatiran na ito, hindi ko sinasadya maging evangelist, gusto ko lang sumunod sa boses ni Lord. Grabe, no? Yan ang stepping into new territory. Ordinaryong tao, ordinaryong araw, pero extraordinary obedience. Sa Joshua chapter 3, dumating sila Joshua sa Jordan River. Kaya lang ay mataas ang tubig, delikado, malalim, napakalakas ng agos. Pero sumunod pa din sila na tumawid. Imagine mo, ang lalim, and then tatawid ka doon. At tingnan mo ang nangyari sa Joshua chapter 3 verse 14 to 16. Anihan noon at umaapaw ang tubig sa pampang ng ilog ng Jordan. Umalis ang mga tao sa mga kampo nila para tumawid sa ilog. Nauuna sa kanila ang mga paring buhat ang kahon ng kasunduan. Paglusong ng mga pari sa ilog, huminto agad sa pagdaloy ang tubig. Ang ganda nitong verse na ito. Kailan huminto sa pagdaloy ang tubig? Nung lumusong ang mga pari. Hindi nila inantay na mahati muna ang tubig para sila makatawid. Kundi kahit malalim pa, nakikita nila malalim yan. Dire-diretso lang tayo. May gagawin ng Diyos. Kasama natin siya. And then paghakbang nila, nahati yung Jordan River. Alam nila na gusto ng Diyos na humakbang muna sila na may pagtitiwala bago niya isunod ang miracle at ipakita niya na kasama nila ang presensya ng Diyos. And minsan, nakakalungkot tayo, inisip natin, kailangan muna, gawin mo muna ito Lord bago ako sumunod. Kailangan muna, makita ko muna sa aking mahal sa buhay na interested sila sa'yo and then tsaka ako mag-share ng gospel. No, hindi ganon. Humakbang ka na may pagsunod at may gagawin ng Diyos. Kaibigan, ganito din ang kwento ng missionary. Ganito din ang kwento ng kapatiran nating nagja-jogging sa UP. Ganito din ang kwento ni Joshua. At ganito din ang kwento mo kung hahakbang ka ngayon na may pagtitiwala. Kaibigan, step into new territory with His promise. Sasamahan ka niya at hindi ka iiwan.